Nainay. TV Nainay, Nanay. TV Nainay. Yay! TV Nainay! TV Nainay, ang programang pangkalusugan para sa mga nanay, mga tatay at iba pang kasambahay. Sumasa inyo hatid ng DOH at ng JICA. Ito po ang inyong lingkod na si Nanay Rica na binabati at inaanyayahan kayo sa isa na namang edisyon ng ating programang pangkalusugan, ang TV Nainay. Hindi biro sa panahong ito ang magkasakit. Bukod sa pabigat ito sa ating katawan, ay pabigat din ito sa ating bulsa. Pero, mayroon na tayong paraan para maiwasan natin ang sakit. Napakadali at wala pang gastos. Ito ay ang simpleng kalinisan. Responsibilidad ng bawat isa sa atin ang kalinisan. Hindi na natin dapat iasa pa sa ibang tao ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran at lalong-lalo na sa ating sariling katawan. Ngunit marami pa rin sa atin ang may kaugaliang hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Mang Andoy? Mang Andoy? Mang Andoy, pagbilhan po ng pandesal. Ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Isa ka na. Bilit lang naman ako. Puyat kasi ako sa paghahanda ng karatula. Mahina ang benta. Pandesal ba ka mo iha? Oo, Kano ba? 10 ho. Sandali lang po. Pwede po yung tasty na lang po. Tasty na lang? Opo. Bago ka naman ang isip ko. Salamat po. Sige. Naku, mga misis. Kung ganito ba naman ang makakaharap ninyo sa umaga, gaganahan pa kaya kayong makipag-usap sa kanya? Ano kaya ang pwedeng gawin ni Mang Andoy para maengganyo naman ang maraming tao para bumili sa kanya? Simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagligo. I-shampoo ng mabuti ang buhok dahil kinakapitan ito ng alikabok at pawis. Kuskusin ding mabuti ang mga singit ng katawan na madalas pagpawisan, pag-ipunan ng libag at posibleng pagmula ng masamang amoy. Magbanlaw ng mabuti para mawala ang lahat ng bahid ng sabon na maaaring maging sanhi ng allergy kapag naiwan sa katawan. Maganda ring pahira ng ating kilikili ng kapirasong tawas para maiwasan ang mapanghing amoy. Pagkatapos maligo, magtuyo ng mabuti ng buong katawan, pati na ng mga paa para maiwasan ng alipunga at masamang amoy. Regular na linisin at gupitin ang mga kuko dahil madali itong pag-ipunan ng dumi. Ugaliing magsipilyo araw-araw. Magpatingin sa dentista kahit na 1 beses sa 1 taon. Huwag nang hintayin pang magkasira-sira ang ngipin bago kumonsulta. Siyempre pa, magsuot ng malinis na damit. Hindi kinakailangang bago o magara ang mga ito. Ang mahalagay, malinis at maayos ang isusuot. Oops! Teka, huwag din kalimutang ayusin ang sarili. Siyempre.
Oh, ngayon, di handa ka ng simula ng trabaho. Misis. Ito ba yan? Init. Oh, mas okay, di ba? Aling Loleng? Aling Loleng? Aling Loleng? Tuloy! Nasa kusina ako! Aling Loleng? Uy, Aling Loleng. Naku, alam mo ba? Ay! Naku, pasensya ka na. Hindi pa ako nakakalinis eh. Dito ka naman nananghalian ha. Paghahanda ko lang yung mga bata. Sige, upo ka muna dyan. Kumain na, kakain na. Mga bata, naghugas na ba kayo ng kamay? Tsaka na, magsihugas mo na kayo ng mga kamay nyo. Hindi na kayo nahiya, may bisita pa naman tayo. Kakakain ko lang Aling Loleng. Baka naman tumaba ako ng gusto. Pwede bang makiinom na lang ng tubig? Ikaw rin, masarap ang luto ko. Eto tubig. Salamat. Ni. Mga magulang, matitiis niyo ba na ganito ang paraan ng pamumuhay ninyo sa loob ng bahay? Napakalapit sa sakit at aksidente dahil sa napakadumi at magulo ang tirahan. Kung kayo si Aling Loleng, ano kaya ang dapat ninyong gawin para maging malinis at ligtas sa sakit at disgrasya ang inyong tahanan? Una, linising mabuti ang loob at labas ng bahay araw-araw. Punasan ang mga kagamitan para hindi pag-ipunan ng alikabok. Panatilihing laging malinis at tuyo ang sahig para makaiwas sa pagkadulas. Huwag hayaang nakakalat ang mga gamit na maaaring paglaruan at makain ng mga batang maliliit na tulad ng barya, butones, karayom at iba pa. Magtalaga ng kanya-kanyang lugar at doon ugaliing itabi ang mga ito kung hindi ginagamit. Pangalawa, ang kusina ay tinuturing na bahagi ng bahay na pinakamadalas na pangyarihan ng aksidente. Pero, maaari nating iwasan ito kung ang kusina ay laging malinis at nasa ayos. Sa pagluluto, maghugas ng mabuti ng kamay bago simulan ang gawain. Ang paggamit ng maruming kamay at kagamitan ay maaring ikapanis ng pagkaing niluluto at ikasira pa ng tiyan. Huwag pababayaang kumalat ang mga pinagtabasan ng gulay at karne sa mesa.
lalong-lalo nang huwag pababayaang magtalsika ng mga kaliskis, dugo at bituka ng isda. Ipunin na agad sa isang supot ang mga ito, para pag natapos ang paghahanda, tapos na din ang ligpitan ng mga basura. Oh, puro kaliskis naman yan. Isang kiss naman dyan. O sige, pumikit ka muna. Hugasan agad ang mga pinagkainan o pinaglutuan pagkatapos gamitin. Huwag nang patagaling marumi o itambak ang mga ito sa lababo. Mas naninikit pa ang mga dunit amoy sa mga gamit kapag matagal nang napapabayaan. Ang basurahan naman sa kusina ay lagyan ng takip palagi. Paboritong tumpukan ito ng mga langaw, ipis at paminsan-minsan pa ng mga aso at pusa. Kaya't dapat regular na itapon ang mga laman nito. Punasan ang mesa ng basang trapong may konting sabon para maalis ang mga tulo at amoy ng natapong pagkain. At bago tuluyang iwan ng kusina ay siguraduhing naka-off na ang mga kalan na degas. Para doon sa mga may palikuran na may toilet bowl, napakadaling i-flush sa pamamagitan ng isang pindot lang o di kaya ay pagbubuhos ng isang timbang tubig. Gawin ito tuwing gamit para hindi magbara at umapaw. Kailangan ding itong kuskusin ng madalas para hindi kapitan ng mga mantsa at masamang amoy. Gayunpaman, kahit na ano pang uri ng palikuran ang gamit natin, lagi nating isaisip ang kalinisan at disiplina dahil ito lamang ang naghihiwalay sa atin mula sa mga hayop pagdating sa bagay na iyan. Isa sa pangunahing pangangailangan ng tao ay ang tubig inumin. Napakahalaga na maging malinis at ligtas ito sa anupamang kontaminasyon. Kapag panahon na ng tag-ulan, mas mabuti kung pakukuluan natin ng maigi ang tubig na ating iinumin. Magandang gamitin sa pag-imbak ng tubig inumin ang malilinis na lalagyan na may maliit na bibig at may takip. O di kaya mga lalagyan na may gripo. Ang isang komunidad na marumi ay madaling pagmula ng mga sakit na nakakahawa at madaling kumalat katulad ng kolera, typhoid at dengue. Ang sakit ng isa sa inyo ay maaaring maging sakit ng lahat kung hindi kayo makikisama at mag-iingat. Gusto nyo ba yon? Siyempre, hindi ba? Ay! Ano ba yon? Naku, tong batang ito, muntik mo na akong tabunan ng basura nyo. Naku, Nanay Rica, pasensya na po kayo. Gusto ko lang po naging malinis ang loob ng bahay namin. Di ba't iba na malinis? Oo nga, malinis nga ang loob ng bahay nyo. Pero pagkarumi-rumi naman, pagkalabas ng bakuran nyo. Ngayon, ano ba ang wastong paraan ng pag-ililinis ng basura? Kailangang pagsama-samahin ang mga magkakaparehong uri ng basura. Ang mga babasagin, mga lata, papel at karton at plastik ay maaaring isalansan ayon sa kani-kanyang uri at ipagbili upang ma-recycle o magamit ulit. Samantala, ang mga basurang galing sa kusina ay maaaring gawing pataba sa pananim o di kaya ay ibaon sa lupa. O ayan ha, marami-rami na rin tayong napag-usapan tungkol sa kahalagahan ng kalinisan sa ating katawan, sa bahay at sa kapaligiran. Sana naman ay hindi na natin makalimutan ang mga ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ito muli si Nanay Rica na nagsasabing, disiplina at kalinisan sa sakit ay panlaban.